Hello! In today's video ay tuturuan ko kayo kung paano mag-add at mag-subtract ng fractions. Simulan natin sa example number 1, 2 over 5 plus 1 over 5. So sa pag-add ng fractions, ang una nating titingnan ay yung denominator or yung nasa ilalim ng fraction. Kapag magkamukha yung denominator, simple lang yung kailangan nating gawin. So all we have to do is to add yung numerator. So 2 plus 1 is equal to 3 over kokopyahin lang natin yung denominator which is 5. So again, inad lang natin yung sa taas, 2 plus 1 naging 3. And then copy lang natin yung denominator. So yan na yung ating sagot. Another example, 3 over 8 plus 1 over 8. So una nating i-check yung denominator. Dahil parehas naman yung kanilang denominator, so simpleng add lang to. So 3 plus 1 is equal to 4 over. Dahil nga parehas 8, copy lang natin yung 8. And of course, kapag pwede pang i-lowest term, ay ilo-lowest term natin. So kung di pa kayo familiar kung paano mag-lowest term ng fraction, may ginawa akong video kung paano mag-lowest term ng fractions. So panoorin nyo lang yan para matuto kayo kung paano mag-lowest term. So tuloy natin, i-lowest term natin yung 4 over 8. So isip tayo ng number na pwedeng i-divide kay 4 at kay 8. So yung 4 at 8 ay pwedeng i-divide sa 2. At pwede ring i-divide sa 4. So para isang divide na lang, yung pinakamalaki na yung piliin natin which is 4. So i-divide natin sa 4 yung taas at baba para malowest term natin. So unahin natin yung taas. We have 4 divided by 4 is equal to 1 over 8 divided by 4 is equal to 2. So yan na yung ating sagot, 1 over 2 or 1 half. So, ganyan lang kasimpleng mag-add kapag magkamukha yung denominator nung i-add natin. So, ngayon, ang tanong, paano naman kapag magkaiba yung denominator? So, kapag magkaiba yung denominator, hindi na natin pwedeng gawin yung ginawa natin dito sa unang dalawang example. So, ang gagamitin nating method sa pagsasagot nito ay yung tinatawag na butterfly method. So, simple lang rin naman yon. So, una, i-multiply natin yung 1 times 2. So, taas nung una, multiply sa baba nung pangalawa. So, 1 times 2 is equal to 2. So, lagay lang natin dito sa taas, 2. And then, yung operation, which is plus, ilagay lang natin. So, 2 plus. And then, next, i-multiply naman natin itong baba nung una, multiply naman sa taas. So, 3 times 1 is equal to 3. And then, yung atin namang denominator, so multiply lang natin yung ilalim. So, we have 3 times 2, ang sagot ay 6. And then, after nyan, i-add lang natin yung numerator. So, we have 2 plus 3, ang sagot ay 5 over. Kokopyahin lang natin yung 6. So, kung pwede pang i-lowest term, ay ilo-lowest term pa natin. But since wala nang number na pwedeng i-divide sa parehas na 5 at 6, ay yan na yung ating final answer. Another example ng addition ng fraction na magkaiba yung denominator. So, gamitin natin yung tinatawag na butterfly method. So, magsimula tayo dito sa 2 times 5. Ang sagot ay 10. And then, yung operation is plus. Ilagay lang natin dito yung plus. And then, next, we have 3 times 1. The answer is 3. And then, multiply natin yung ilalim. So, we have 3 times 5. Ang sagot ay 15. Next, i-add lang natin, 10 plus 3 is equal to 13 over, kopyahin lang natin yung 15. So, the answer is 13 over 15. Last example natin sa addition ng magkaiba yung denominator. So, again, gamitin natin ng butterfly method. Multiply lang natin itong 1 times 4. So, 1 times 4 is equal to 4. Lagay lang natin dito. Kopyahin natin yung operation which is plus. And then next, we have 2 times 1. So, the answer is 2. And then next sa ilalim, multiply lang natin yung 2 times 4. The answer is 8. Add lang natin yung nasa taas. So, we have 4 plus 2 is equal to 6 over, copy lang natin yung 8. So, nakuha nating sagot ay 6 over 8. But since pwede pang i-lowest term yung 6 over 8, ilo-lowest term pa natin. So, ang 6 at 8 ay pwedeng i-divide parehas sa number 2. So, mag-divide tayo ng 2 sa taas at sa baba. Unahin natin itaas, 6 divided by 2, ang sagot ay 3 over 8 divided by 2, ang sagot ay 4. So, the answer is 3 over 4. So, ganyan lang kasimpleng mag-add ng fraction. Kapag magkamukha yung denominator, add lang natin yung numerator, kopyahin yung denominator. At kapag magkaiba naman yung denominator, ito lang yung process na susundan natin.
Ngayon ay dito naman tayo sa subtraction of fraction. Actually, parehas lang naman yung rules ng addition and subtraction, pero magbigay na rin tayo ng example dito sa subtraction. So first, we have 2 over 5 minus 1 over 5. So kagaya nung sa addition, check lang muna natin yung denominator. So kapag magkamukha yung denominator, simple lang, ima-minus lang natin yung 2 minus 1. So ang sagot ay 1 over, copy lang natin yung denominator. So, ang sagot natin is 1 over 5. Next example natin, we have 3 over 8 minus 1 over 8. So, again, ang una nating i-check yung denominator. Dahil parehas naman yung denominator, so simple lang, minus lang natin yung nasa taas. So, we have 3 minus 1. Ang sagot ay 2 over, kopyahin lang natin yung denominator, which is 8. So, since ang 2 over 8 ay pwede pang i-lowest term, ay i-lowest term natin siya. Mag-divide tayo ng 2 sa taas at sa baba. So, unahin natin yung taas. 2 divided by 2 is equal to 1 over 8 divided by 2 is equal to 4. So, ang sagot natin ay 1 over 4. So, ganyan yung gagawin natin kapag magkamukha yung denominator. Paano naman ang gagawin kapag magkaiba yung denominator? So, ang gagawin natin ay yung kagaya lang sa addition. Ang pinagkaiba lang ay yung operation sa gitna. So, unahin na natin yung 1 times 3. So, 1 times 3 is equal to 3. Lagay lang natin dito. Since minus yung ating operation, minus yung ilalagay natin dito. Next, multiply natin yung 2 times 1. The answer is 2. Lagay lang natin dito sa taas. Sa ilalim naman, multiply lang natin yung dalawang ilalim. So, 2 times 3 is equal to 6. Equals, subtract lang natin yung ibabaw. 3 minus 2. The answer is 1 over, kopyahin lang natin yung ilalim, which is 6. So, the answer is 1 over 6. Another example na magkaiba yung denominator, we have 2 over 3 minus 1 over 5. So, unahin natin itong taas nung una, multiply sa baba nung pangalawa. So, 2 times 5 is equal to 10. Kopyahin natin yung operation, which is minus. Lagay natin minus. And then, ito naman, 3 times 1, which is 3. Sa ilalim naman ay multiply natin yung dalawang ilalim, 3 times 5, which is 15. Equals, subtract lang natin yung 10 minus 3, equals 7 over, copy lang natin yung 15. So, the answer is 7 over 15. Last example natin, we have 1 over 2 minus 1 over 4. So, unahin natin itong 1 times 4. So, 1 times 4 is equal to 4. Lagay lang natin dito. Kopyahin natin yung operation, which is minus. And then, 2 times 1, which is 2. Lagay lang natin dito yung 2. And then, yung ilalim naman natin, 2 times 4. So, 2 times 4 is 8. Subtract lang natin yung ibabaw. 4 minus 2 is equal to 2 over, copy lang natin yung ilalim, which is 8. So, nakuha nating sagot ay 2 over 8. Since ang 2 over 8 ay pwede pang i-lowest term, so i-lowest term natin. Isip tayo ng number na pwedeng i-divide sa parehas na 2 at 8. So, ang number na pwede sa kanila ay number 2. So, mag-divide tayo ng 2 sa ibabaw at sa ilalim. So, unahin lang natin yung ibabaw. 2 divided by 2 is equal to 1 over 8 divided by 2 is equal to 4. So, ang nakuha nating sagot ay 1 over 4. So, ganun lang kasimple mag-subtract ng fraction. So, ngayon ay alam niyo na kung paano mag-add at mag-subtract ng fractions. So, pwede ninyong itry itong 4 na tanong na ito. So, i-pause nyo muna yung video, sagutan nyo yung 4 na questions na ito. And after ninyong sagutan, punta lang kayo sa video description and i-check ninyo kung tama yung mga sagot ninyo. Kasi ilalagay ko yung sagot sa mga tanong na to sa video description. So, yun lang muna sa ngayon. Sana ay kahit papaano nakatulong sa inyo itong maikling tutorial na ito. Kung nagustuhan niyo yung video, pwede nyo bang pindutin yung like button? At kung bago ka sa ating channel ay huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe para ma-update ka pa sa mga bago nating release na video. So, yun lang. Maraming salamat.